Senyorita Mary, magandang umaga po. Si Mata po ito. Na? Papasok na po ako. Ay, naku po. Natulog kayo nang di man lang nagpapalit ng damit, Senyorita Mary? Kasi wala akong katulong magpalit. Aba, so nataong gulang na kayo. Dapat kaya na magpalit ng walang katulong. Nakasinayang ko ng patakaran yon. Patakaran? Sa India, si Ayang tumutulong sa akin sa lahat. Aya? Siya ang yaya ko. Bakit? Ano po bang buhay meron kayo doon sa inyong bansa? Doon sa India, may sarili akong bahay doon. Nakahiwalay sa aking mga magulang. Si Ayang nag-aalaga at tumutulong sa lahat ng bagay. Si Daddy kasi laging abala sa army. Si Mami naman sa mga parties. Huh? Handa na ba ang aking almusal? Pakidala mo na nga dito, Martha. Mas mabuti pa sigurong doon kayo kumain sa hapagkainan. Wala na kayo sa India, Senyorita Mary. Kailangan matuto na kayong kumilos at alagaan ang inyong sarili. Pero ikaw ang magiging katulong ko dito, Martha, hindi ba? Aba, nagkakamali kayo. Tutulungan ko talaga kayo sa ibang mga bagay. Pero hindi naman sa lahat ng bagay. Ngayon, mabuti pang magpalit na muna kayo ng damit at sumunod na kayo sa akin sa ibaba. Pwede? Huh? May problema ba, Senyorita Mary? Wala naman, Martha. Sabi ko, salamat sa'yo. Magsabi kayo sa akin ng totoo. Huwag kang mag-alala, walang anuman ito. Magpapalit na ako ng damit, kaya umalis ka na, Martha. Kaya ko na to. Sige na. Mananagot ka kay Mrs. Medla kapag nakita niya ang pusa mo. Hindi ako makakapayag na itapos siya ng kahit na sino dito. Sige, huwag kayong mag-alala, Senyorita Mary. Itatago ko na lang ang inyong pusa para hindi sa makita ni Mrs. Medla. Bilisan niyo na lang ang pagbibihis habang wala ako. Pati. Si Martha po ito. Senyorita Mary, tapos na po ba kayo sa pagbibihis? Senyorita Mary! Ah? Senyorita Mary! Anong nangyari sa inyo? Akala ko hindi na ako makakahinga. Akala ko na may nagbibiro lang kayo nung sinabi niyong hindi kayo marunong magpalit. Sana matutunan niyo na magbihis sa madaling panahon. Nasaan si Patty? Huwag kang mag-alala, senyorita. Nasa tago at napakagandang lugar siya. Nagustuhan niyo ba ang damit? Ipinagawa pa yan ni Mr. Craven sa kilalang modista para sa inyo. Mas gusto ko pang panlamay kong damit. Ano? Ano ba yun? Ha? Ah, ang latian. Ang ganda, di po ba? Anong maganda? Nakakalungkot dito. Masasanay din kayo dito balang araw. Gusto mo dito, Martha? Aba, opo, senyorita. Talagang wala pa kayo makikita sa ngayon. Pero pag dumating ang panahon ng nagsibol at nag-init, makikita ninyo na bawat halaman ay namumulaklak lahat. Napakaganda, senyorita Mary. Maamoy ninyo ang tamis ng pulot na dala ng sariwang hangin. Napakaaliwalas ng mga ulap at maririnig nyo rin ang huni ng mga ibon at ang mga nagliliparang bubuyog. Alam niyo bang hindi ko ipagpapalit ang kapaligiran dito sa kahit ano pa mang bansa sa buong mundo, Senyorita Mary? Anong nangyari sa inyong sapatos? Paano kasi hindi mo pa sinusuot sa mga paa ko? Hindi rin kayo marunong magsuot ng sapatos? Nasa aming patakaran yon, Martha.
Mahimbing ba ang tulog mo kagabi, Mary? Opo. Pero nagising din po ako nung hating gabi. Ganon. Pero masasanay ka rin dito pagdating ng araw. Sige, kain ka na. Sandali lang. Hindi ka pa nagdarasal, Mary. Hindi ka ba man lang tinuruan ng iyong mga magulang na magdasal bago kumain? Mary? Pero ang sabi nyo, kumain muna ako, hindi po ba? Huwag kang sumagot sa akin ng pabalang. No. Ngayon, magdasal na tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga Ha! Hindi pa tayo tapos magdasal! Wala ka talagang asal! Mary, maupo ka. Uulitin natin ang dasal mula sa simula at sumunod ka sa akin. Narinig mo ba ako? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Huwag kang tatayo. Hindi magandang asal ang umaalis sa mesa habang kumakain. Makinig kang mabuti. Tandaan mong ulila ka na at kailangan sumunod ka kay Mr. Craven dahil pinatira ka niya dito. Pag hindi ka nagtino, isusumbong kita sa kanya at tiyak sa bahay ampunan ka natitira. Senyorita Mary! Ano pong ginagawa nyo? Anong nangyari? Si Senyorita Mary po. Kumukuha po siya ng mga longganisa at biglang... Ano? Katatapos mo lang mag-almusal, hindi ba, Mary? Hindi ka pa ba nabusog sa iyong kinain kanina? Kakain ka na naman? Napakalakas naman ng panunaw mo. Para kay Patty. Pati, narito sa bahay ang pusang yon. Wala po. Kung babalik lang naman po siya. Hindi mo maaaring alagaan dito ang pusang yon. Sinabi ko na yun sa'yo. Isa pa, hindi maganda ang ugali ng pusa mo kaya lalong hindi pwede. Hindi. Makabait ka, Mary. Wala ako. Mag-iingat po sana kayo, Mami, Daddy! Senyorita Mary, may dala po akong gatas para sa inyo. Ayoko nga uminom ng gatas. Hindi naman ito talaga para sa inyo. Para ito kay Patty. Naroon siya sa kwadra. Sige na, pakainin niyo na siya. Sa kwadra? Ginawan ko siya ng higaan doon sa kwadra na gawa sa mga dayami, senyorita. Salamat, Martha. Salamat. Patty? Patty? Ha? Aba, Senyorita Mary, anong ginagawa niyo rito? Bakit sino ka ba? Nakalimutan niyo na ba ako? Ako ang sumundo sa inyo kahapon sa istasyon. Ako si Sam, ang dakilang kutsero. Sam, alam mo ba kung nasaan si Patty? Ha? Si Patty? Yung pusa niyo?